Magandang gabi po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Mabilis ang video lang po tayo mga kababayan. Ito po ay reaksyon at pananaw po namin sa nangyari po ngayong araw tungkol po sa pag-aaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay po sa aming obserbasyon mga kababayan, masasabi namin na ito po ay hindi biro at talagang napakabigat, napakaseryosong bagay. Yun yung pag-aaresto sa dating Pangulo. Sapagkat batay po sa obserbasyon namin kanina pa, ilang oras po matapos ang pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula nang lumabas ang mga kababayan natin sa lansangan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Na yung mga kababayan nating iyan ay ang mga naniniwala at sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Merong mga Duterte supporters ang lumabas dito sa Luzon, meron din sa Visayas at lalo na meron din sa Mindanao. At nagsisimula na po silang magkasapan ng mas malalaking pagkakatipon para iprotesta yung pinaniniwalaan po ng marami na illegal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kine-question po kasi ng marami nating mga kababayan na naniniwala nga sa dating Pangulo, wala na bang batas ang Pilipinas? Hindi ba kayang solusyonan ng Pilipinas kung ano yung pinaniniwalaan ng iba sa mga kababayan natin na kesyo pagkakamali o pagkakasala o paglabag daw ng dating Pangulo sa batas? Sabihin na nating merong paglabag ang dating Pangulong Duterte sa batas ng Pilipinas. Bakit natin hinayaan? Bakit hinayaan ng gobyerno ng Pilipinas na panghimasukan tayo ng ICC? Gayong hindi naman na tayo bahagi pa ng ICC. Di po ba? Ngayon mga kababayan, mga kapatid, ang gusto lang na ipabatid ng mga kababayan nating naniniwala sa dating Pangulo, meron namang kapangyarihan ang ating gobyerno para hindi napansinin pa ang ICC sapagkat wala naman na tayo dyan eh. Hindi naman na miyembro ng ICC ang ating bansa. Ang totoo, sabi pa nga ng mga kababayan natin, bakit naman nang maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Putin ng Russia, laban kay Donald Trump ng Amerika, wala namang nagawa rin ng ICC nang sila ay inetsapuera ng mga bansa na iyon. Di po ba? Bakit? Kasi naniniwala ang mga bansa na iyon, meron kaming sariling sistema dito sa bansa namin para papanagutin ang nagkasala. Ang sabi at pananaw ng iba nating mga kababayan ngayon, napakahina na ng sistema ng batas ng Pilipinas at hinayaan pang isuko ang soberanya natin dyan sa International Court. Ano po? Ngayon, sa panig po namin na magkakaanib sa Iglesia ni Cristo, kung kami po ang tatanungin, noon pa lang sa National Rally for Peace, mga kababayan, itinindig na po namin hanggat maaari magkaayos na. Iwasan na ang bangayan, iwasan na ang iringan. Magkaayos na para sa bansa. Bakit? Kasi di ba naniniwala kami, sinabi namin na lalo lang magkakagulo sa bansang ito kapag hindi tayo nagkaayos, kapag hindi tayo nagkaisa. Hindi ba dokumentado rin namang binasa noong National Rally for Peace sa Biblia ng pagpapala nga ay magsisimula sa pagkakaisa? At sinabi rin, binasa rin sa Biblia, mula sa Biblia, doon sa National Rally for Peace, na kung saan anya nagkakawatak-watak, nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, nandoon ang lahat ng uri ng gawang masama. Hindi po ba't ganyan na ang nangyayari sa Pilipinas at natutupad ngayon? Samot-sari na naman ang paggawa ng kasamaan, iba't ibang uri ng kriminalidad dahil sa pagkakawatak-watak natin. Bakit po namin sinasabi yan? Kasi naniniwala ang mga Duterte supporters na yung pagkakaaresto sa dating Pangulo ay kaugnay pa rin sa politika. Political interest pa rin. Bakit? Kasi naniniwala sila ang Pangulo na nitong mga nagdaang buwan nga ay nagkairingan laban sa ikalawang Pangulo na siyang anak nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang Pangulo, meron siyang kapangyarihan na huwag ipaaresto si dating Pangulong Duterte. Kaya ang pananaw ngayon ng mga sumusuporta sa dating Pangulo, politika. Politika pa rin ang dahilan kung bakit hinayaan nila na maaresto ang dating Pangulo. Sapagkat dito sa Pilipinas, kaya naman nilang ayusin. Kung talagang may paglabag ang dating Pangulo, bakit hindi gawin dito sa Pilipinas yung nasabing proseso para malutas kung ano man yung paglabag na kanyang nagawa? Bakit hahayaan natin ang ibang bansa pa, ang ibang lahi pa ang gagawa ng proseso tungkol dyan?
Ganun ba kahina ang ating bansa? Ganun ba kahina ang justice system ng Pilipinas? Sa nangyayari po ngayon, alam na natin ang sagot. Ang sabi nga ng mga kababayan natin, kung nagagawa nga yan sa mga malalaking tao, paano na sa atin na mga ordinaryong tao lamang? Paano na sa atin na mga pangkaraniwang Pilipino lamang? Hindi po ba? Ang amin nga sana, nagkaayos na eh. Alam nyo mga kababayan, magkakapatid, lalo lang hahantong sa mas malaking gulo pag nagkataon itong nangyayari. Kung sa ilang oras pa lamang ng pagka-aresto sa dating Pangulo, mayroon ng mga pag-aaklas o pagpaprotesta ang nagagawa ng iba nating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, paano pa pag may nangyaring masama pa dyan sa dating Pangulo? Sasabihin na naman ng mga kritiko, hindi, halatang pinagtatanggol nyo talaga ang Duterte, halatang maka-Duterte kayo, hindi po. Alam nyo naging sitwasyon nga Alam nyo yung halimbawa may dalawang taong nag-away. Tapos pumagit na yung isa para awatin. Yung isa nakinig. Yung isa sumunod na, sige, peace na tayo, tama na. Pero yung isa, imbis na umunawa, lalong pinakitid ang utak. Kinakampihan mo pala yan pinagtatanggol mo pala yan Alam niyo yung ganung sitwasyon, ganun ang parang nangyayari ngayon Pumapagit na nga ang Iglesia ni Cristo, kami pa ang nagiging masama. Sinasabi na nga namin ang pinakasolusyon para sa bansa, kami pa ang masama, kami pa ang minamasama. Sinasabing kinakampihan daw namin ang mga Duterte, hindi Inatake ba namin ang partido na inaatake ng mga Duterte? Diba hindi naman? Kung ano yung trato namin sa kabilang panig na pagpapayo sa kanila, ganun din naman ang ginawa namin sa kabilang panig. Pinayuhan namin na magkaisa at tigilan na ang iringan. Pero anong ginawa ng mga supporter nung kabila? Minasama ang Iglesia ni Cristo. Kung ano-anong malisyosong ideya ang ikinapit, di ayan ang nangyari tuloy. Para sa kanila siguro, nagbubunyi sila. Sapagkat ang pagkakadakip sa dating Pangulo, para sa kanila achievements yun. Pero sa kabuuan, kung titignan ang kabuuan ng Pilipinas, hindi naman ganun ang reaksyon ng lahat ng kabuuan ng mga Pilipino Yun ang hindi naiisip ng iba sa atin. Na sana, wag nang umabot pa sa mas malaking gulo pag nagkataon bago ma-realize ng iba sa atin na tamang ang piliin na lang ang kapayapaan at pagkakaisa. Mag-aantabay po tayo sa mga susunod pang pangyayari, mga kababayan. Hanggang sa susunod po, paalam.